Nakapag-give up ka na ba ng isang bagay na mahalaga para lang habulin ng iyong pangarap? Para sa ilan, ang pag-abot ng tagumpay ay nangangahulugang iwanan ng lahat. Para kay Vera Kravatsova, isang 26 years old na dalaga mula Belarus, ang paghabol na yun ay magdadala sa kanya sa isang lugar na hindi niya kailanman inakala. Si Vera ay isang rising singer at modelo. Bata, talentado, at puno ng pag-asa. Iniwan niya ang kanyang tahanan at pamilya. Naniniwalang natagpuan na niya ang kanyang matagal ng pinapangarap na malaking pagkakataon. Masaya ang kanyang mga mahal sa buhay. Ipinagmamalaki ang kanyang tapang at determinasyon. Ngunit isang araw, bigla na lang nawala si Vera. Ang huling mensahe niya sa pamilya ay nagsabing nasa Thailand siya. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap sila ng nakakatakot na tawag. May nagsabing patay na si Vera sa Myanmar. Ang tumawag ay humingi ng pera, kapalit ng pagpapauwi ng kanyang katawan. Nang subukan ng pamilya na makipag-usap, sinabi sa kanila ang mas nakagigimbal na balita. Ang mga labiro ni Vera ay cremate na at ibinenta pa ang mga laman loob nito. Ano nga pa talaga ang nangyari kay Vera Kravatsova? Tuklasin po natin ngayon ang kanyang kwento. Sino nga ba si Vera? Si Vera Kravatsova ay pinanganak noong December 31st, 1998 sa Minsk, Belarus. Inilarawan siya ng mga kaibigan bilang masipag, mahinahon at minsan ay sobrang mapagtiwala. May mainit siyang personalidad at palaging naniniwala sa kabutihan ng ibang tao. Bata pa lang, mahilig na si Vera sa sining. Pumasok siya sa music school, natutong kumanta at tumugtog ng mga wind instruments. Noong 2017, sumali siya sa isang lokal na singing competition sa isang burlesque style club sa Minsk, parang The Voice format, bagamat hindi opisyal na bersyon. Hindi siya nanalo, ngunit kapansin-pansin ang kanyang talento at karisma. Marami ang nakatanda sa kanya bilang isang mabait at may galing na dalagang may malaking pangarap. Pagkatapos ng kolehiyo, lumipat siya sa St. Petersburg, Russia at nagsimulang magtrabaho bilang freelance model. Ambisyosa si Vera at sabik na tuklasin ng mundo. Dinala siya ng kanyang trabaho sa Vietnam, China at Indonesia, kung saan binuo niya ang kanyang portfolio at karanasan. Sa kanyang Instagram makikita ang larawan ng isang makulay na buhay, mga photoshoot sa paglalakbay, tattoo at ang kanyang malaaraw na ngiti. Madaling araw daw ay nagkomento ang kanyang ina. Tinawag siyang ang pinakamagandang babae sa buong China. Ngunit sa likod ng mga kumikislap na larawan, tulad ng maraming umaasang artista, nahirapan din si Vera. Kumuha siya ng iba't ibang trabaho, sa cafe, sa maliliit na gigs, palaging umaasa sa isang pagkakataong magbabago ng lahat. Hanggang sa September 2025, nakatanggap siya ng isang email na tila sagot sa kanyang mga panalangin. Ayon sa mensahe, gusto daw nilang makipag-collaborate sa kanya na maging modelo para sa kanilang upcoming collections. Ang nagpadala ay nagsabing kinakatawan daw nila ang isang luxury brand at gusto daw siyang gawing susunod na brand ambassador. Parang isang panaginip na nagkatotoo. Inanyayahan siyang lumipad papuntang Thailand para sa isang test shoot. Nag-alinlangan si Vera, sino nga pa ang hindi? May kutob siyang kakaiba. Ngunit nanaig ang pag-asang makamit ang tagumpay. Kaya noong September 2025, nag-impake siya ng gamit, nagpaalam sa pamilya at nangakong ipagmamalaki siya nila. Noong September 12, 2025, kinumpirma ng Thai Immigration ang kanyang pagdating sa Suvarnabhumi Airport sa Bangkok. Ayon sa tala, mag-isa siyang pumasok sa bansa. At iyon na ang huling beses na nakita o narinig ng kanyang pamilya si Vera ng buhay. Sa loob ng susunod na 8 araw, nanatili si Vera sa Bangkok at patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Pero dito na nagsimulang maging malabo ang lahat. Ayon sa mga Thai police, malinaw ang isang bagay. Hindi siya dinukot sa Thailand. Noong September 20, 2025, bandang 7:20 ng umaga, si Vera ay kusang sumakay sa Thai Airways Flight TG301 mula Bangkok patungong Yangon, Myanmar. Makikita sa CCTV footage nang mag-isa siyang dumaan sa checkpoint. Ayon sa mga otoridad ng Thailand,
Ano man ang nangyari kay Vera, nangyari yon matapos niyang umalis sa kanilang bansa. Kaya't lumitaw ang mga tanong. Naloko ba siya at pinaniwalang sa Myanmar ang trabaho? O naniniwala pa siya na makikipagkita siya sa mga kliyente roon? Hanggang ngayon walang nakakaalam. Ang tanging malinaw, paglapag niya sa Yangon nagsimula ang bangungot. Pagdating sa Myanmar, nahulog si Vera sa kamay ng mga mapanganib na grupo. Kinuha agad ang kanyang passport at cellphone. Wala na siyang pagkakakilanlan at wala ring paraan upang humingi ng tulong. Inilipat siya sa isa sa mga kilalang scam compound malapit sa border ng Myanmar at Thailand. Hindi ito mga maliitang operasyon. Ito ay malalaking kriminal na negosyo. Pinapatakbo ng sindikatong Chinese na konektado sa mga lokal na armadong grupo. Si Vera ay ibinenta. Sa mga ganitong operasyon, ang bawat biktima ay may halagang $14,000 hanggang $20,000, mga nasa 820,000 pesos to 1.1 million pesos sa kasalukuyan. Sa lugar kung saan umano siya dinala ay malayong malayo sa modeling agency na ipinangako sa kanya. Ang mga compound na ito ay mga makabagong anyo ng alipin ng kampo. Isang malalawak na complex na may daan-daang gusali. Pinalilibutan ng mga bakod, bantay na tore at mga armadong gwardya. Sa labas parang mga opisina, pero sa loob ay impyerno. Ang mga workers ay pinipilit magtrabaho ng 16 hanggang 20 oras bawat araw, gumagawa ng mga online scam. Ang mga silid ay halos walang ventilation, may barbed wire sa mga bintana at palaging minomonitor ng mga kamera. Kapag hindi nakuha ang kota, ang parusa ay malupit. Pambubugbog gamit ang bakal, kuryente, ginugutom at pagkakulong sa madilim na kwarto. Para kay Vera, ang tungkulin niya ay magmukhang kaakit-akit, magpakuha ng litrato at makipag-flirt sa mga lalaki online. Dahil sa kanyang blunt na buhok at magandang itsura, ginamit siya para gumawa ng mga peking profile sa dating apps na layuning mangbiktima ng mga lalaki. Ngunit hindi lang yun, may mas madilim pa siyang tungkulin. Ang manloko ng mga lalaking yun upang mamuhunan sa peking cryptocurrency schemes. Ang mga investments na ito ay hindi totoo. Mga fake crypto apps na mukhang lehitimo, ngunit kontrolado ng mga scammers. Ito ang tinatawag na pig butchering scam. Pinatataba muna ang biktima sa pamamagitan ng pagkamit ng tiwala at pagmamahal bago katayin, sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng kanilang pera. Si Vera mismo ay nagtatrabaho sa ilalim ng matinding presyon. Kung hindi niya maabot ang daily target, na madalas libo-libong dolyar mula sa mga biktima, binubugbog at inaabuso siya. Ngunit higit pa sa pisikal na pananakit, ang paulit-ulit na nakabiguan ay may mas mabigat na kapalit. Maaaring ibenta siya sa ibang scam compound na mas malupit o mas malala pa, sa mga sindikato ng mga nagbebenta ng mga laman loob. Sa simula, pinayagan si Vera na makipag-ugnayan ng kaunti sa lapas, ngunit mahigpit na binabantayan ang bawat mensahe. At nang mapansin nilang tila magre-report na siya, agad na pinutol ang lahat ng komunikasyon. Noong October 4, 2025, tuluyang naputol ang lahat ng kontak kay Vera. Naging tahimik at wala ng mga mensahe. Lumipas sa mga linggo hanggang sa dumating ang ransom demand. $500,000 daw o mahigit 29 million pesos sa kasalukuyan kapalit ng buhay ni Vera. Sa ibang bersyon ng kwento, pera daw para maibalik ang kanyang katawan dahil patay na siya. Lubos na nawasak ang kanyang pamilya. Sinubukan nilang mag-ipon pero hindi nila kayang buuin ang ganoong kalaking halaga. Humingi sila ng mga tulong sa mga embahada, dumaan sa diplomatic channels at sinubukan pang makipagnegosasyon hanggang sa dumating ang panghuling mensahe mula sa mga bumihag sa dalaga. Patay na raw si Vera. Ibinenta raw ang kanyang mga laman loob at cremate na ang kanyang katawan. Wala raw natirang maipapalik. Ngunit mahalagang tandaan na hindi kailanman napatunayan ang mga pahayag na ito. Ayon sa Belarusian Foreign Ministry, si Vera ay itinuturing pa ring nawawala, hindi kumpirmadong patay. Naniniwala ang mga eksperto na ang sinasabing pagkamatay ay posibleng taktika lamang ng pangingikil. Sa pagsasabing wala na at cremate na si Vera, tinatanggal ng mga kriminal ang pag-asang mailigtas pa siya.
habang patuloy pa rin nanghihingi ng pera kapalit ng impormasyon o mga labi. Ngunit may mga kaso ring nakakalaya talaga kapag nagbayad ng ransom. Ilang buwan bago ang kaso ni Vera, isang Chinese man na si Huang ay napalaya matapos magbayad ang kanyang pamilya ng $48,000 o mahigit 2.8 million pesos sa kasalukuyan. At isang Taiwanese dancer naman ay nakalaya kapalit ng $30,000 o mahigit 1.7 million pesos sa kasalukuyan. Kaya posible na may mga pagkakataon na nabubuhay at nakakauwi ang ilan. Ngunit kung totoo ang mga ulat, ang nangyari kay Vera ay nakapanlulumo dahil hindi kayang bayaran ng kanyang pamilya ang $500,000 na hinihingi, isang halagang mas mataas kaysa sa karaniwang ransom. Sa mga ganitong operasyon, kapag ang biktima ay hindi na kumikita sa mga scam at hindi rin makabayad ang pamilya, ang mga bumihag ay napipilitang gumawa ng malupit na desisyon. Para sa kanila, ang pagpapanatiling buhay sa isang tao ay magastos, ngunit at mahirap itong sabihin. Ang mga organo ay may mataas na halaga sa black market. Ang pahayag ng mga bumihag na patay na at sinunog si Vera ay lalong nakakabahala dahil posibleng nangangahulugan yun na tuluyan na nilang isinantabi ang ransom, alinman sa sumuko na sila sa paghihingi ng pera o wala na talagang natitira para hingan pa ng ransom. Opisyal na itinuturing pa rin ng pamahalaan ng Belarus si Vera Kravatsova bilang missing, hindi bilang patay. Dahil walang pisikal na ebidensya, hindi pa siguradong masasabi kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Ngunit base sa 3 linggong pananahimik mula October 4th, ang mga detalyadong pahayag ng mga bumihag sa kanya at ang mga kaalaman sa kung paano tumatakbo ang mga scam compound sa rehiyon na yon, malungkot mangisipin. Malaki ang posibilidad na hindi na nakaligtas si Vera. Patuloy pa rin naghahanap ng kasagutan ng kanyang pamilya at ang tanging magagawa lamang ay umasa na sa kung anong paraan man baka may pag-asang buhay pa siya. Upang maunawaan kung ano ang nangyari kay Vera, kailangan nating unawain ang napakalaking criminal network na umano'y kanyang pinasukan. Ang border ng Myanmar at Thailand ay naging kilala nitong mga nakaraang taon bilang sentro ng mga scam compound. Hindi lang ito basta mga gusali. Para silang maliliit na lungsod. Kompleto sa mga bangko, ospital, restaurants at tirahan para sa mga operators. Ngunit sa likod ng mga pader at ang mga armadong gwardya, libo-libong tao ang ginagawang modernong alipin. Ayon sa Australian Strategic Policy Institute o ASPI, ang bilang ng mga scam compound sa Thai-Myanmar border ay tumaas mula 11 noong 2021 tungo sa hindi bababa sa 27 na ngayon. Yon ay 145% na pagtaas sa loob lamang ng 4 na taon simula nang maganap ang military coup sa Myanmar noong February 2021. Lumalaki ang mga compound na ito sa bilis na 5.5 hektarya, humigit kumulang 13.5 acres bawat buwan. Bakit biglang dumami? Matapos ang kudita, kailangan ng military junta ng Myanmar ng pera at katapatan ng mga militsya. Habang bumababa ang kita sa likas na yaman at nagsialisan ang mga foreign investors dahil sa mga parusa, pinayagan ng rehimen na umusbong ang mga kriminal na operasyon na ito. Ang scam industry ngayon ay tinatawag ng mga eksperto na existential lifeline ng rehimen, ang pinagkukunan nila ng pondo para manatiling matatag. Isa sa mga pinakakilalang compound ay ang KK Park na sumasaklaw sa 210 hektarya, mga 520 acres. Mula sa itaas, mukha itong tech campus. Ngunit sa katotohanan, isa ito sa pinakamalalaking fraud factory sa buong mundo. Kamakailan lamang, noong October 20 to October 21, 2025, ni-raid ng militar ng Myanmar ang KK Park at inaresto ang 2,198 katao. Nasamsam din nila ang 30 Starlink satellite internet terminals. Mahalaga ang mga Starlink system na yon. Noong February 2025, pinutol ng Thailand ang kuryente at internet sa mga border area para subukang ipasara ang mga compound. Ngunit lumipat ang mga sindikato sa satellite internet. Ang Starlink na pag-aari ng SpaceX ni Elon Musk ay hindi opisyal na lisensyado sa Myanmar. Ngunit daang-daang terminal ang ipinusilit sa border. Sa loob ng ilang buwan nitong 2025, ang Starlink pa nga
ang naging pinakamalaking internet provider sa Myanmar. Hindi dahil sa mga lehitimong mga users, kundi dahil sa mga kriminal na operasyon na ito. Ang saklaw nito ay nakakagulat. Ayon sa United Nations, mahigit 200,000 katao na ang na-traffic papunta sa mga ganitong operasyon sa buong Southeast Asia. Sa Myanmar pa lang, may tinatayang 100,000 hanggang 120,000 katao ang nakakulong sa ganitong kalagayan. Nagsimula sila sa mahigit 60 bansa, kabilang ang China, Vietnam, Pilipinas, India, Malaysia, Indonesia, Thailand, pati na rin ang mga bansang Ethiopia, Kenya at Uganda sa Africa. Tinataya ng UN na ang mga operasyon nito ay kumikita ng 10 bilyong dolyar bawat taon. At syempre hindi si Vera ang tanging biktima. Ilang buwan bago ang kanyang kaso, isang 19 anyos na Chino na nagngangalang Huang ang naging balita sa buong mundo. Noong October 2024, nakilala ni Huang ang isang 17 anyos na dalagang si Zhu sa isang billiard hall sa Guangzhou, China. Nahulog agad ang loob niya sa dalaga. Sinabi ni Zhu na may negosyo ng investment ang kanyang pamilya sa Myanmar at kinumbinsi si Huang na sumama sa kanya papuntang Bangkok noong February 2025. Ngunit pagdating nila sa border ng Thailand at Myanmar noong February 2, ibinenta ni Zhu si Huang sa isang scam compound sa halagang 100 yuan. Kinuha ng mga armadong lalaki ang kanyang passport at cellphone, ngunit nakagawa ng paraan si Huang. Nakiusap siya kay Zhu na gagamitin lang niya saglit ang kanyang cellphone at pumayag naman ito. Sa ilang segundong yun, nakapagpadala siya ng mensahe sa kanyang pamilya. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang tulungan niyo ko, dinadala nila ako sa Myanmar. Dinala si Huang sa Kaishin compound, ahit ang kanyang ulo at pinilit siyang magtrabaho ng 16 hanggang 20 oras bawat araw sa mga phone scam. Dahil wala siyang karanasan, madalas siyang hindi makaabot sa target. Kaya brutal ang parusa. Binubugbog siya gamit ang bakal. Sinasampal ng malakas hanggang sa permanente siyang nawalan ng pandinig at nangayayat siya ng higit 10 kilo. Tumagal ang pagpapahirap ng 4 na buwan. Sa tulong ng Chaoshan Chamber of Commerce sa Myanmar, nakipagnegosasyon ng kanilang pamilya ng 350,000 yuan, halos 2.8 million pesos. Ayon sa mga scammer, mahina raw siya sa trabaho, kaya pumayag silang pakawalan siya. Nakauwi si Huang sa China noong June 2025, bugbog parehong sa katawan at isip. Si Zhu, ang babaeng nanloko sa kanya, ay naaresto at ngayon ay humaharap sa hanggang 10 taon na pagkakakulong para sa pagbenta kay Huang. Nitong 2025, matapos ang matinding pressure mula sa China dahil sa ilang kilalang kaso, isang malawakang rescue operation ang isinagawa. Pinutol ng Thailand ang kuryente, internet at supply ng gas sa 5 bayan sa border ng Myanmar. Pinayagan naman ng Karen Border Guard Force, isang armadong milisya na kumukontrol sa rehiyon ng Mawati, ang mga taong makalabas mula sa mga compound. Mahigit 7,000 katao mula sa higit 29 na bansa ang nailikas. Ngunit ang salitang naligtas ay tila masyadong maganda para ilarawan ang sumunod na nangyari. Dahil matapos mailabas, ang 7,000 kataong ito ay muli na namang naipit. Sa pagkakataong ito sa masisikip at maruruming pansamantalang kampo. Sa isang pasilidad, 800 katao ang nagbabahagian ng 10 CR lamang. Ang isa pa, 450 katao ang gumagamit sa 2 palikuran lamang. At sa simentadong sahig lang sila natutulog. 2 beses lang silang pinapakain sa isang araw at halos walang serbisyong medikal. Ngunit ang pag-uwi sa sariling bansa ang naging pinakamahirap. Dahil mula sila sa iba't ibang bansa, hindi lahat ng pamahalaan ay handa o kayang tumulong. Sa unang 260 katao na pinalaya, 130 ay mula sa Ethiopia, isang bansang walang embahada sa Bangkok. May ilang bansa sa Africa na nagsabing makakauwi lang ang mga tao kung may ibang magbabayad ng pamasahe. Sa 4,800 Chinese citizens na natukoy, 600 lamang ang naibalik sa unang mga linggo. Ang mga citizens naman ng Vietnam ay lalo pang nasaktan. Ayon sa Radio Free Asia, tinatayang 215 Vietnamese pa rin ang naiwan sa mga kampo makalipas ng ilang buwan. Kinakailangan pa raw nilang magbayad
ng $385 hanggang $575 para sa sariling repatriation. Pera na wala na sila matapos ng ilang buwang sapilitang pagtrabaho. Pagsapit ng May 2025, daang-daang katao pa rin ang nananatili pa sa kampong yun. 3 buwan na ang lumipas mula nang sila'y mailigtas, ngunit hindi pa rin sila makauwi. Ayon sa mga satellite images mula August hanggang September 2025, patuloy pa rin ang construction sa KK Park at iba pang compound sa kabila ng mga raid at pandaigdigang pressure. May mga bagong gusaling itinatayo. Kapag tumataas ang pressure sa isang lugar, ang mga operasyon ay lumilipat lang ng mas liblib sa loob ng Myanmar o sa mga lugar na ibang milisya ang may kontrol. Sa madaling sabi, para lang itong larong whack-a-mole. Kapag nasira ang isa, lilitaw ulit ang isa. At mas sopistikado na rin ngayon ang mga operasyon. Gumagamit na rin sila ng artificial intelligence para gumawa ng personalized scam scripts, gumagawa ng deepfake videos at nagpapatakbo ng peking cryptocurrencies platforms na parang tunay na negosyo. Pinag-aaralan nila ang psychology ng tao at isinusulat lahat sa spreadsheets. Anong diskarte ang mas epektibo? Aling nasyonalidad ang mas madaling mabiktima? Gaano katagal dapat panatilihin ang komunikasyon bago ialok ang investment? Kaya kung ikaw o may kakilala kang na-trap sa ganitong sitwasyon, agad na makipag-ugnayan sa embahada. May mga organisasyon tulad ng Active Mercy International at Justice for Myanmar na tumutulong sa mga kasong ito. Subukang tandaan ang iyong lokasyon, pangalan ng compound, at mga taong namumuno roon. Para kay Vera Kravtsova, patuloy pa rin ang paghahanap ng kanyang pamilya ng mga kasagutan. Kumpirmado ng Belarusian Foreign Ministry na nakikipag-ugnayan sila sa mga otoridad ng Thailand at Myanmar, kasama ang mga konsulado sa Yangon at Bangkok. Ngunit wala ang katawan, wala ang apo, walang pisikal na ebidensya. Kaya imposibleng masabi kung ano talaga ang nangyari matapos ang October 4, 2025. Ang mga tanong na yon ay patuloy na gumugulo sa isipan ng kanyang mga magulang at kaibigan. Nagpo-post sila ng mga tribute sa kanyang social media. Ang kanyang ngiti, mga pangarap at kabaitan, hindi pa rin nila kayang tuluyang sumuko sa pag-asa. Ngunit nagluluksa sila ng walang katiyakan. Minsan, mas masakit pa ang hindi malaman ng totoo kaysa sa alam mong wala na. Dahil ang katiyakan kahit masakit ay nagbibigay daan sa paghihilom. Ang kaso ni Vera ay nagmulat ng maraming mata tungkol sa lawak ng pagta-traffic ng mga tao sa Southeast Asia. Ang kanyang kwento ay kumakatawan sa libu-libong iba pa na hindi kailanman nailatahala sa balita. Para sa bawat Vera na nagiging viral, libo pa ang nawawala sa katahimikan. Bawat statistics ay isang tunay na tao, isang anak, kaibigan, kapatid, isang taong may pangarap at pag-asa na naniwalang makakahanap ng magandang kinabukasan, ngunit nauwi sa bangungot. Ang solusyon dito ay nangangailangan ng kolektibong aksyon. Dapat managot ang mga tech companies na ginagamit bilang plataporma sa pangre-recruit ng mga biktima. Dapat bigyang prioridad ng mga gobyerno ang pagpauwi ng mga biktima at ito ay dapat libre para sa mga nakaligtas sa sindikato. Kailangang mas mapabuti ang international na kooperasyon. Hindi sapat ang kanya-kanyang solusyon. Dapat ay sama-samang pandaigdigang pressure. Sa panahong kaunti na ang oportunidad sa trabaho at hindi tiyak ang kinabukasan ng kabataan, tanging ang pag-iingat at pagiging mapanuri ang makakapagligtas sa atin. Mag-research muna bago tumanggap ng alok. Kausapin ng pamilya at mga kaibigan. Siguraduhin lehitimo at ligtas ang lahat. Dahil kung ang isang alok ay masyadong maganda para maging totoo, malamang ay hindi talaga yung totoo. Ang aming puso ay para kay Vera at sa lahat ng biktima ng ganitong sindikato. Naway makamit nila ang hustisya. Naway ang lumalakas na pandaigdigang kamalayan ay tuluyang makapagpabagsak sa mga organisasyong ito. At sana wala ng pamilya ang kailangang dumanas ng sakit ng hindi alam kung buhay pa o patay na ang kanilang mahal sa buhay. Kayo, ano po ang masasabi ninyo sa kasong ito? Nakakita na ba kayo ng peke o kahina-hinalang job offers online? May narinig na ba kayong kaso ng trafficking ng tao sa inyong lugar? Ibahagi niyo po ang inyong kwento sa comment section sa ibaba. Maaari po itong makapagligtas ng ibang tao.
Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!